Hello, good morning mga lalabs, mga bayots. Miguel Love shoutout po sa inyong lahat. Oy, si BBM, umaasa pa rin pala na may unit team pa kasama si VP Sara. Hindi makamove on. Na sinabi na ni VP Sara, wala nang unit team after nilang manalo. May unit team lang nung panahon ng kampanya. Ay, ito. Pero bago lang po yan, magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. At magandang umaga, tanghali, hapon, or gabi sa masulok ng mundo. Miguel Love shoutout sa mga kapwa ko po OFWs around the world. Miguel Love shoutout po sa inyong lahat. Kung bago lang po kayo sa aking YouTube channel, huwag po kalimutan mag-subscribe, like at share. So marami tayong topic ngayon. So unahin natin itong si PBBM ay kahapon to na balita na hanggang ngayon pala hindi naka-move on pa. No, dahil asang-asa pa siya na may unit team pa na kasama si VP Sara na kung saan ay sa kanyang gabinete. Si VP Sara lang ang bukod tanging may malaking trust ratings and approval ratings na kahit si Pangulong Bongbong Marcos ay isang presidente ay wala niyan. So ngayon, ayon dito sa ABS-CBN nung ina sa kanyang ambush interview, President Marcos Jr. says Vice President Sara Duterte resignation from the cabinet does not change anything for the unit team. Really? Nag-resign na nga si VP Sara nung dyan sa may lakas CMD. Irrevocable yun after binaboy ni Martin Romualdez. Si Gloria Arroyo tinanggalan ng posisyon dyan sa Congress. Tapos, ngayon na naman, dahil sa ginawa ni Bongbong Marcos, pambababoy sa KOGC, pagpadala ng maraming sundalo doon, halos isang platon ang sundalo ng Amerikano na hindi alam kung ano ang problema doon sa Davao. Wala namang gyera doon. Ang may problema naman ay nasa tawag dito sa West Philippine Sea, na kung saan ay si Bongbong Marcos ngayon pinapapirma ang mga men in uniform na kung sino yung sasali sa gyera. So bakit meron doon mahigit dalawang batalyon, mahigit ang SAF, doon, police, no? SAF troopers. Walang gira doon eh. Pero andoon, maraming sundalo. Ang mga pa-Amerikano na bawal yun, labag sa batas natin. Iyan doon. Pinayagan ni Bongbong Marcos, of course, siya yung ating tawag dito, Commander-in-Chief. Whatever happens doon sa Pilipinas, lalo na pagdating sa sa ating foreign policy, si Marcos yun, of course. So, itong mga men in uniform ng Pilipinas, hindi ito gagalaw kung walang utos ng Commander-in-Chief, which is si Bongbong Marcos yun. So, ngayon, sabi dito, na asang-asa pa rin sa unit team na mayroon pa si Bongbong Marcos. Sabi niya, depende lang kung ano posisyon ni Inday Sara pagdating sa eleksyon, which is next year yun sa senatorial. Siya ba ay nasa administration na posibleng hindi? Wala na dahil lakas si MD si Inday, nag-resign doon, irrevocable. Ulitin ko. Or siya ba ay nasa administration, ulitin ko, or opposition. Malamang opposition si VP Sara dito. Hindi pa siya magsasalita daw ngayon, inuunti-unti lang niya dahil part pa rin si VP Sara ngayon ng executive department ni Bongbong Marcos hanggang July 19 yon. So, i-anunsyo daw ni Bongbong Marcos either next week kung sino yung papalit kay VP Sara bilang DepEd Secretary at dyan sa NTF LCAC. So, ayun pa dito, that will be the only major determinant. Ito yung sabi ni Bongbong Marcos. So, hinihintay pa niya. So, hintayin mo next month, PBBM, matapos ang tawag dito, ang 1 month palugit ni VP Sara sa kanyang pag-resign. Malalaman mo kung siya ba ay administrasyon pa or opposition. Pero para sa akin, mga lalabs, mga bayots, ay malabong magiging opposition, administrasyon pa si VP Sara. Dahil nga sa kanyang pag-resign. So, samantala, ayon dito kay Trillanes, gusto niyang tarang literal si Trillanes noon na talagang aso na kinakain ang suka. Dahil sinusuka niya noon ang mga Marcos. So, ngayon handa siya dahil anti-Duterte, ticket proposed ni Trillanes, na sumulat daw si Trillanes sa administrasyon patungkol sa posibilidad daw na
uniting with the forces that oppose to return to the power of President si dating Pangulong Duterte dahil nga sa pasabog ni BP Sara na tawag dito, tatakbo yung kanyang ama at ang kanyang mga kapatid. So, yun. Nireject na kaagad ni Risa Hontiveros. Si Bongbong Marcos malamang, baka i-grab yan ni Bongbong Marcos ng kanyang mga kasamahan pa dyan dahil nga ayaw na nila ng Duterte. So, ganon din ito si Risa, ayaw din magtiwala na kay Trillanes, no? Dahil alam nila kung gaano ka aso at kababoy balasuba si Trillanes at gaano ka traidor at manggagamit. So sabi ni Hontiveros reject Trillanes unity proposal with Marcos administration for 2025 polls. Sapul. Pero meron si Risa Hontiveros. Pangharang daw niya or ito yung kanyang pambato laban sa trayong Duterte, no? So ito yung kay Risa Hontiveros na ito yung mukha ng ipambato niya laban sa tatlong Duterte kay Tatay Digong na hanggang ngayon ay hindi pa rin bumababa ang trust rating ng ni Tatay Digong kahit wala na sa kapangyarihan, wala na sa gobyerno. Tapos Baste at saka kay Polong. So, Kiko Pangilinan, Ginoo ko. Ito lang yung pinakamagandang nagawa ni Kiko Pangilinan sa kanyang buhay. Yung pakasalan si Sharon Cunita. Ginamit si Sharon para manalo siya, para magiging dahil sa kanyang political ambisyon. Matatandaan ko yung may isang speech si Tatay Digong dati. Nung presidente siya na sabi daw ni Kiko, pabalik-balik sila doon sa Davao City para tulungan daw siya tumakbo. Yung pinarang yata yung kay Gibo Teodoro ba yun? Natatakbong presidente. Tapos nung namatay si Cory, biglang nag-iba. Tumakbo na naman si Pinoy, no? So naitsapwera si Gibo. Yun sana yung parang kalaban ni Gibo dito si Kiko. So pumunta sa Davao para nanghingi ng tulong kay Mayor Duterte dati, Rodrigo Duterte, no, na mananalo daw siya sa tulong ng Duterte sa Mindanao, tapos sa tulong din daw ni Sharon Cunita. Ang kanyang mga drama-drama dati hindi na epektibo nung nakaraang election 2022, no? Talo si Kiko pagka vice presidente. Wala na ang kinang ng Megastar, wala na. Nag-andop-andop, nag-undap-undap na ang kaniyang kinang. So ngayon, yun na lang eh. Ito naman ang biruan talaga bakit niya pinakasalan si Sharon para gamitin sa kanyang political career. Nagiging senador nga. Isang dekada ito nagiging senador. Wala man itong nagawa sa Pilipinas, puro upos ng upos kasi opposition man to. Tapos itong pangatlo, wag po natin kalimutan mga lalabs, mga bayot, si Bam Aquino. Noong 2022, siya yung political advisor at manager ni Leni Robredo nung tumakbong presidente kontra Bongbong Marcos. Na tinawag ni Bam Aquino yung mga tao na kagaya sa akin na pumabor or sumuporta kay Bongbong Marcos na mga mangmang daw. Sila lang daw yung the best, si Leni daw yung the best, which is napag-alaman natin ngayon na si Leni at si Marcos walang pinagkaiba. Hindi po ako mangmang dahil bakit? Binoto ko si Bongbong Marcos, may rason po ako. Una dyan, dahil sa kanyang ama. Isa yan. At pangalawa kay BP Sara. May mga rason ako na nagawa ng kanyang ama dati na maganda na kaya binoto ko si Bongbong Marcos na akala natin ay magiging ganun pero malaking kabaliktaran para yon. Kaya hindi na po mauulit pagdating sa mga Marcos po. Tapos, ayun, sinabi na sila lang daw yung the best, sila si Bam Aquino. Tapos itong pangharang, itong shield joke, no? Yung binaboy niya yung mga taga Palawan ba yun, na mga pinapapirma na doon yung mga mangingisda. Kasi yun sana yung parang kasuhan niya, reklamo yata kay dating Pangulong Duterte, no?
na may mga reklamo sila doon. Pinapapirma yung mga mangingisda dyan sa Palawan ng blankong papel. Nandaya sa mga mangingisda doon, no? At ilang bisis na tumakbo si Sieljok, no, pagka senador, na hindi naman to nanalo, maliban lang dyan sa kanyang ngipin at gilagid. Wala nang iba. Tapos pagdating pa sa the best daw kuno siya na abogado, human rights. Wala din naman silang ginawa pag may mga tao, lalo na ngayon. Yun, dapat pumasok ang human rights dyan sa nangyari sa Kingdom of Jesus Christ ni Pastor Quiboloy, na kung saan maraming mga kabataan dyan ngayon na trauma, pinagsunsuntok, pinagsisipa ng mga SAF forces doon. Anong ginawa ng human rights? Wala. Pero kapag may NPA, kapag may mga kriminal, magnanakaw, mga drug lords, mga yung mga nagbibinta ng shabu, kapag may namatay o napatay ng sundalo, halimbawa, police, namatay na NPA, ang bilis ng human rights. Pag namatay na mga drug lords, namatay na mga magnanakaw, snatcher, kidnapper, mabilis ang human rights umaksyon dahil bigyan daw ng second chance. Pero pagdating sa mga totoong tao na nabiktima ng human rights, tahimik po sila. So ito yung pambato ni Risa, mga basura ng mga politiko.